So ito na nga ang pinakabagong 125cc scooter in the market, and yes, first time ni Kawasaki na magre-release ng scooter at this category sa bansa natin. Ito na nga ang Kawasaki Brusky 125. Available to sa iba't ibang kulay na gold, blue, at saka red. In this case, nakadaupang palad natin ang kulay pula. Na ito na nga, hinaharap natin yun. Kaya naisip ko, sige, tingnan natin kung ano nga ba ang meron sa motor na to. Una muna, presyo. The Brusky 125 is priced 75,000 pesos. Mas mababa kaysa sa mga ibang scooter sa category na to. At again, this is distributed by Kawasaki. Gaya ng nabanggit ko kanina, first time maglabas ni Kawasaki ng 125cc scooter dito sa Pilipinas. And I wasn't expecting na itong modelo na itong lalabas. Normally, or nakikita ko sa ibang bansa, especially pagdating sa ibang European countries, merong mga 125cc scooter si Kawasaki na malaki yung kaha. Parang kumbaga katumba siya dito yung mga 500cc and up na mga scooters na nandito na sa Pilipinas. So surprisingly, meron itong small frame in a small displacement scooter, and mapapansin natin meron ditong branding ng Modenas. Apparently, upon research, Modenas is a Malaysian-based motorcycle company. So I am not sure pagdating sa partnership ni Kawasaki at ng Modenas whether Kawasaki is just the distributor ng Modenas motorcycle pagdating dito sa Pilipinas o kaya naman they are in partnership when it comes to the actual manufacturing. Nonetheless, mag-focus muna tayo dito sa motor na to. At syempre, una nating makikita at mapapansin sa bawat bagong release ng motor is yung forma niya, yung overall look ng motor. Kung mapapansin natin, para sa akin lang naman, when I look at this motorcycle, I think of the Click version 1. Not to compare or directly compare it, pero yun yung vibe na nakuha ko sa kanya. Kumbaga, it is sporty. It looks lightweight. And then yung datingan ng headlight na to, yung parang hati siya sa gitna, yun yung vibe na nakuha ko eh. So sa fairings siya, in this case, itong pula yung ginagamit natin, you will have a combination of the black accent, yung main color niya, in this case, the red one, at saka yung mga accents ng decals. Sa harap, bukod dun sa may hati yung headlight niya, merong DRLs na parang simpleng kilay lang na guhit. You would get that vibe na pointy yung mga angulo nito na para bang may iba't ibang layers dahil yun na nga, may iba't ibang kulay, may iba't ibang decals. At yung mga angulo na yan, tatawid naman yan sa gilid kasi kahit natingnan natin from the side, may kita natin yung mga shapes and angles na aggressive, patulis, maangulo. Hindi siya yung tipong smooth surface. At napansin ko na dominado ng decals ang buong motor from the front all the way to the side hanggang sa likod. Meron lang yung mga iba't ibang parte kung saan black siya at different textured surface. Yun yung nagbibigay ng accent sa kanya. Pero me personally, I can forgo all the decals. Para sa akin, siguro kung either babawasan yung decals nito or tatanggalin tapos nilagay na lang yung branding na Brusky 125, I guess, just for me, it would stand out more. But pagdating naman sa looks, alam naman natin, personal preference yan, kanya-kanyang style lang yan. Pagdating naman sa mugs na, what we have is some sort of an alloy colored mugs. So buo siya, parang standard na bakal yung kulay. So they're going for that industrial, para sa akin lang they're going for that industrial look dahil may kita din natin yan, pati dito sa pinaka-CVT niya or yung crankcase niya, may kita natin bukod dun sa merong branding, ganun din naman yung kulay niya. Diba karamihan ng mga scooters na yan, buo yan itim natatakpan ng air filter cover na itim, CVT cover na itim, but in this case, iba yung kulay niya. Again, industrial metal yung look niya. So kung titingnan mo to, overall, this has that sporty feel na alam mo namang magaan and it gives you that vibe na para siyang Click version 1. Para silang magpinsan, ganun. Pagdating naman sa makina, as mentioned, this is a 125cc scooter, 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, 2-valve, and FI na rin to. Air-cooled nga pala to sa mga nagtatanong. At saka, this can be started both using the electric start at sa mga gustong may backup dyan, meron din itong kickstart. When it comes to power, this can deliver 9.52 horsepower at 7,500 RPM. Ngayon, kung ikukumpara natin yan sa masasabi natin isa sa mga leading 125cc scooter sa Pilipinas, which is the Click 125, mas mababa ang power output nito dahil ang Click 125 is somewhere around 11 horsepower. Ito,
this can deliver 9.52 horsepower. Pagdating sa torque, this can deliver 10 Newton meters at 6,000 RPM. Lower slightly than, let's say, the Bergman at saka the Click 125, which I believe are the two leading scooters pagdating sa 125cc category. Hopefully soon ma-test ride natin to, talagang masubukan natin ang actual performance nito para makita natin kung kumusta nga ba ang specs sa papel versus sa actual performance. So abangan nyo yan sa mga feature videos ng channel na to. At para siguradong hindi ka magpapahuli, mga brother, napansin ko lang karamihan ng mga nanonood ng motor ni Juan, mapa Facebook, YouTube, TikTok, karamihan hindi ka naka-follow or hindi naka-subscribe. So malaking tulong sa amin if you can subscribe at mag-follow sa aming mga pages para patuloy kaming makagawa ng mga ganitong klase ng update sa motor para sa inyo. Going back to our topic, after ng makina, punta naman tayo sa suspension nito. This has telescopic fork in front at pagdating naman sa rear suspension, swing arm monoshock. Pagdating naman sa gulong, what we have in front is 80/90 by 14 habang 90/90 by 40 naman sa likod. So bonus na hindi mahirap hanapan ng goma to sakaling gusto mo magpalit ng gulong. Sakto rin lang yung sukat ng gulong neto, yung lapad niya dun sa overall look or body niya, kumbaga hindi alangan tingnan. Pagdating sa kapit ng gulong together with the suspension performance, again mga brother, disclaimer, hindi ko pa talaga na-ride tong motor na to. So you would have to tune in sa mga next videos natin pagdating sa actual performance sa mga components ng Brusky 125. Pagdating naman sa brake, what we have in front is single disc brake habang drum brake naman sa likod. Mukhang hindi rin ito combined braking system, so you would have to balance out ang paggamit ng front and rear brake so that you can get the maximum dependability and stopping power ng motor na to. So tingnan naman natin ang features ng motor na to para malaman natin kung sulit nga ba yung ibabayad natin dito. First, the panel. What I notice is that metered gauge siya, ibig sabihin analog panel. So as what we can see pagdating do sa pinaka-speedometer niya and some of the usual indicators na meron sa motor, it's a little bit old school. Kumbaga yung digital part lang dito sa panel niya is the fuel level. So ikukumpara natin sa mga 125cc category ng motor na to, halos lahat yan, if not lahat, digital panel na. So I'm not sure if it's because of the style or the costing or maybe both kung bakit the speedometer, the overall panel is still analog. Pero pagdating naman sa ilaw, lahat naman ng ilaw neto is LED na. From the DRLs to your headlights, even yung mga sa taillight neto, stylish na rin yung kanyang rear brake. This also comes with a USB charging port. Meron din itong utility hook just in case may mga kailangan kang isabit na gamit mo. And this also has a built-in hazard light. Pagdating naman sa tangke, comparable to sa ibang mga 125cc scooters because this houses 5.1 liters worth of fuel. Pagdating naman sa underseat compartment nito, decent na rin as you will get 14 liters worth of space. I would say mas malaki nga ito kaysa sa ibang mga 125cc scooter pero hindi din naman ito ang pinakamalaking compartment. So sinubukan natin sakyan to at a standstill para lang matansya natin yung overall ergonomics or yung pwesto natin kapag nangmumotor na at saka yung seat height nito. For reference, I am 5'10" in height para mas patansya nyo para sa mga ngayon lang nanonood. Pag-upo mo, mararamdaman mo na kaagad, okay naman yung cushion ng seat niya, not too soft, not too stiff. Sakto lang para sa puwetan ko. Siguro mas malaman talaga natin yung overall comfort ng kutsyon ng upuan nito during long ride na hindi pa naman talaga natin nagagawa as of this point. Okay naman yung riding position niya in terms of my back being upright. Napansin ko rin yung manibela medyo mas malapit sa akin. So that goes both ways. Ang advantage kasi niyan, mas madali mong makokontrol yung manibela. Hindi mo kailangan mag-hyperextend para magkaroon ka ng leverage in terms of your overall control dito sa handlebar. Ang napansin ko na lang, pagdating dun sa peripheral ko, dahil nga mas malapit sa akin yung manibela, medyo mas kailangan akong yumuko dito sa ating panel para makita ko, let's say, if I want to check my speed or fuel, yun lang naman. But you know, it's not a big of a deal, siguro sanaya na lang din talaga. Pagdating naman sa harap or sa pwesto ng mga paa ko, meron itong gulay board. Paborito natin yung mga Pilipino dahil mas marami tayong malalagay na gamit dyan. For my feet size at my height, sakto halos yung paa ko. I can move it just a little bit. Kumbaga, may konti akong allowance para magalaw yung paa ko. But pretty much,
sakto na siya. You can position your feet around, kumbaga just be creative kung paano mo iikot-ikutin yung paa mo, especially during long ride. Pero kung sa city ride naman, wala namang problema. Sinubukan din natin isagad ang turning radius ng motor na to. So for my height, mas nakausugi yung hita ko at yung tuhod ko. So kapag sinagad ko na yung turning radius na ito, sumasabit siya sa hita ko. Medyo kailangan ka lang mag-effort ng konti na ilalabas mo yung hita mo in case na kailangan mo isagad yung pagliko mo. But in any case, kung hindi ka naman sasagad ng pa-U-turn or liko ng motor na to, okay lang naman, very comfortable, hindi rin mabigat ang manibela. So you have decent amount of control in terms of its maneuverability. Pagdating naman sa angkas, hindi ko na ito naupuan pero napansin ko na mas panipis yung upuan ng angkas dito. Also, when it comes to the pillion step, okay siya, rubber, so that means better stability. Kumbaga hindi masyadong dudulas yung paa nung angkas natin. On the downside versus the metal or alloy pillion step o tapakan ng angkasan, medyo na mas nabawasan yung styling points niya kasi rubber lang siya. Kumbaga medyo old school yung tapakan nito. So overall, kung ikaw naman ay concerned pagdating sa height or yung ground reach ng motor na to, abot na abot mo to kahit hindi ka naman masyadong katangkaran dahil mababa lang ang motor, magaan, madali dalhin, so that can work to your advantage in case yung ilang mga factors na yan ang ilan sa mga hinahanap mo sa pagpili ng motor. So that's our motorcycle feature for the day. Again, this is the Kawasaki Brusky 125. Ano sa tingin nyo mga brother sa SRP na 75,000 pesos? Sulit nga ba itong motor na to? Comment mo at pag-usapan natin yan. And for more motorcycle news, reviews, and tips, be sure na nakatune in kayo sa lahat ng mga social media page natin katulad ng TikTok, YouTube, Instagram, and Facebook. Till your next video mga brother! Salute!